Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin naman ngayon itong si Abante ho, na tinawag na taksil sa bayan or unpatriotic, hindi makabayan. Si ano daw, si Trillanes. Grabing akusasyon to ni ano no, ni Abante laban dito kay Trillanes. Yan. At ito nga ho pala yung sagot ni Trillanes. Sabi niya, unang doon sa akusasyon ni Duterte sa kanya na siya po ay bayaran ng ni Marcos, ni PBBM. Sabi niya, unang-una ay categorically deny that na siya po ay bayaran ni PBBM. How I wish na I'm collaborating with Malacanang on this one para mas mapabilis na yung ICC at lahat ng mga kailangan. Sana nga, no? Para mas mapabilis na mapa-aresto itong si Duterte. Correct. Di ba? Oh. Ito nga, sabi niya, may jurisdiction ba? Sabi ni PBBM, wala. Makipagtulungan tayo, Mr. President. Ayoko. Tapos bayaran siya ni PBBM para mapa-ICC si Duterte. Anak ng putya. Ang labo nun na. Okay, balikan natin ito si Abante. Tanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Tanong lang yan, ha? Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part Grabe, no? Hindi na pinatapos yung paliwanag. Alam niyo, ang totoo, sometimes yan din yung disappointing part dito sa Quadcom, eh. No? Kapag, I mean, if they were able to elicit the magic word or words that they want to hear, then they will not allow their resource persons to finish the statement. They will just simply interrupt and then make their comments and then, Your Honors, I submit. Di ba? Tragis, nagtanong ka pa, tapos may yari ka na pala na conclusion. Samantalang yung mga sinagot sa'yo, contrary sa conclusion mo. I mean, ibig sabihin, hindi favorable doon sa gusto mong palitawin. Tapos yung conclusion mo, ganun pa rin. May sapa ka sa utak pagka ganun. Now, dito, ang estilo niya, tinanong niya, Are you working for the ICC? Sabi, no. Are you connected? Nung sinabi na yes by virtue of pinutol na. 'Di ba? Hindi tama yung ganung klaseng pagtatanong. Balikan natin. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi. Alright. So, sabi niya, so conniving siya, ganyan-ganyan. Siya pa naman dating sundalo, dating konektado sa sandatahang lakas ng ating bansa. Pero nakikipagsabuatan, 'di ba? Ito ay sinabi niyo. Lokong ano to? Loko tong si Abante. Yan. Conniving with the ICC. No, conniving with the ICC. Okay. Gusto ko lang naman din pong linawin dito na hindi naman po nakikipag-connive si Trillanes. Alright? Kasi po, eto paalala ko lang
Paano nga ba tayo napunta? Putragis, dapat busog na ang mga Pilipino eh. Ako naniniwala ako busog na tayo sa kaalaman tungkol dito sa koneksyon ng Pilipinas at sa ICC. 'Di ba? Pero bakit parang ito yatang si Congressman Abante? Again, hindi po sa lahat ng araw at oras papaboran ko. Hindi po ako ganung klaseng vlogger na porket kumontra kay Duterte, kakampihan ko na. Hindi ho ganun. Pagka mali, mali sa atin. Pag tama, tama. Di ba? Purihin natin. Ganun lang yun eh. Para ganahan sila sa trabaho nila at saka mayanig naman sila na may kumokontra sa kanila. Ganun lang yung kasimple para sa akin. Now, ang mga tao pong nagsulong nito, maalala ko lang, si Harry Roque at saka itong si Miriam Defensor Santiago. 'Di ba? Na panahon ni ERAP. Ngayon, pinirmahan ni ERAP 'yun, yung international agreement, yung Rome Statute, nung kanyang presidency. I believe that was sa 2000 pinirmahan niya 'yan. And then, 10 years later, ay panahon na ni Pinoy, kasama si PBBM, at yung iba pang mga senador natin, at itong dating senador na si Enrile, na ngayon ay legal advisor ng Pangulo, ay niratipikan nila ang ICC. Ngayon, bakit ho ba may ICC? Para saan ba ang ICC? Bakit ba binuo ang ICC? Binuo po ang ICC bilang court of last resort kung ang isang bansa na kaanib nito ay ang kanilang pamahalaan, kasama na rin siyempre ang justice system nila, is unwilling. Ibig sabihin unwilling, gumagana yung kanilang pamahalaan. Yung kanilang justice system. Like here in the Philippines, gumagana yung ating justice system. Pero, unwilling po to prosecute. Okay? Now, pagdating ho sa mga ganyang krimen-krimen, kahit na po ito ay versus Republic or versus people of the Philippines, no? Republika po ng Pilipinas ang kalaban dito. Pero kinakailangan pa rin po rito yung mga actual talaga ng mga biktima o kaanak ng biktima na tatayo po sa hukuman. Okay? Ganon. So, yung unwillingness ay nasa side din po naman ng mga kaanak ng nabiktima at ng mga nabiktima. Dahil nga sa takot nila sa lakas ng impluensya ng kanilang mga akusado. And then, yung inability or yung being unable ng ating pamahalaan gawin yan, so isa rin ho yan sa talagang tinitignan ng ICC. Meron bang unwillingness? Meron bang inability? Diba? Etong kaanib na bansa nila para i-prosecute yung mga tao na involved dun sa mga kaso na parehong meron din silang jurisdiction. Ito nga yung paglabag sa International Humanitarian Act at saka yung genocide, and then yung pangatlo, ang crimes against humanity. Yan. At kay Duterte, yun ang kanilang ikinakaso at saka yung una, kung na nagkakamali. Now, so si Duterte ho, dumating sa kanyang sa pwesto niya way back 2016, right? Tapos sinimulan agad ni Duterte yung kanyang war on drugs, yung kanyang giyera. Ngayon, eto hong si Fatou Bensouda, yung babae, pero wala na, graduate na sa ICC, iba na pumalit. So etong si Fatou Bensouda noong 2016 ang nag-warning sa Pilipinas dahil po sa lumulobong bilang ng mga EGKs. Now, noong 2017, ito yan ang ICC ay nagpadala po ng communication. Okay? And then, sinimulan din po, communication na sinasabi nila na napapansinan nila yung paglobo ng mga EGK dito sa ating bansa, tapos ang gobyerno natin, ito pa yung kasabwat. Ito pa yung gumagawa dahil national policy ng gobyerno, pero napaka-careless doon sa mga EJK cases, sa human rights violations. Now, noong 2017 din, pagkatapos nilang magpadala ng communication telling the Philippines na iimbestigahan na namin kayo. Actually, sinimulan nila
yung preliminary examination para malaman nila meron bang possibility na nangyayari nga ba talaga etong crimes against humanity. Yon. So that was 2017. So since nagpadala na sila ng communication dito sa atin at eto hong si Trillanes, 'di ba? Nagwa-warning na rin kay Duterte ng ganyan. So sabi nga ni Duterte diyan didemanda niyo ako sa ICC, bring it on. Tinutuunin na Trillanes. Actually, hindi naman po si Trillanes yung nagsampa ng kaso. Communication lang. Pero siyempre, para madaling tandaan ng mga Pilipino, diba? Sabihin na lang natin, siya yung nagsampa ng kaso. O nagsimulang magsampa. Pero nakipag-communicate lang naman sila. Nagbigay ng mga information, ng mga nakukuha nila na available. Yan. Ganun po yung ginawa ni Trillanes. While he is still a senator of the Republic. Diba? So kumbaga, ginampanan lang din naman ni Trillanes noon yung kanyang tungkulin sa bayan. Diba? Na pangalagaan ang ating mga mamamayan. O laban diyan sa mga abuso, sa mga paglabag sa karapatang pantao. Lalo na yung walang patumanggang pagsusyukti ng administrasyon noon. Kaya po tayo nako-call out na ng ICC. Now, lagi naman sinasabi, I'm doing this for my country, this is to protect the nation, yung mga ganon. Diba? Pero sana hindi po ganun kalala na ang daming nadamay ng mga inosente. Pwede namang gaya ng kay PBBM, may mahuli kayo, kasuhan nyo. Diba? Dapat bumaha ang mga korte natin ng kaso. Dapat nagkaroon po ng paglikha ng mga special courts na siya pong tututok lamang po dyan sa problema natin sa illegal drugs. 'Di ba dapat ganun ang ginawa nila noon? 'Di ba? Kaso hindi nga eh. Hindi nila ganun ang ginawa. Ang masakit pa, may pinili. 'Di ba? May pinili sila. Now, yung doon po sa examination po nila to determine the existence of possible crimes against humanity. So, yung sumunod nito, nagkaroon po ng preliminary investigation, di ba? Which is to determine meron bang mga taong dapat ditong managot. Ayun na nga ho, napangalanan na nila si Bato de la Rosa, si Duterte, at iba, si Aguirre, yan, isa sa tinuturo yan. Di ba? Tsaka iba pa, kung sino pa yung nakikita nila. Ang ICC ho kasi, kung sino yung mga promotor, yun po ang kanilang main target. Hindi po yung mga nadamay lang dahil wala silang option, 'di ba? Wala silang choice. Ganun sila. Now, kasunod ito nga actually, 'di ba, nandito na sa Pilipinas 'di ba sabi ko sa inyo dati, no, ang mga ICC investigators ay nasa Pilipinas. Ang kulit nga ng isang DDS noon Para yung sabi niya na bawal silang magtago, 'di ba? Bawal silang magtago, yung mga ganon. Pero, ang totoo, hindi po sila bawal magtago. Walang batas na nagsasabi doon. Walang prohibition para dyan. Isa pa, ang ICC, ang ginagawa raw po talaga ng mga investigators niyan, dahil nga naman delikado sa buhay nila, ay palihim po ang kanilang trabaho. 'Di ba? Sinasabi naman ng presidente natin na hindi kami makikipagtulungan. Pero hindi niya sinasabing hindi namin pababayaang mag-imbestiga. 'Di ba? Una, ang sabi, they can come as tourists like kay Duterte. Pero kalaunan, hindi na tourist. Hindi kami makikipag-cooperate. So, ganun po, katricky si PBBM pagdating dyan sa ICC. Hindi ba't kaya nga nagwala etong mag-aamang Duterte noong January 28? Kasi nalaban nila yun. Siyempre, sila iniimbestigahan Nakarating sa kanila yan na may nag-iimbestiga rito. Yan. At ngayon nga raw patapos na yung preliminary investigation na yan. So ano kasunod nito? Ang paglabas po ng international warrant. Anytime, pwedeng lumabas na yan. Now, yan rin yung dahilan na nakita ko kung bakit hindi tumakbo si Duterte, yung matanda, sa pagkasenador. Sapagkat pwede po siyang madampot anytime habang nagkakampanya. 'Di ba? And then, eto namang si Bato de la Rosa, kailangan niyang tumakbo. At
umasa na manalo uli. Kasi merong immunity etong mga senador. 'Di ba? While the Congress is in session. Kailangan niya ng proteksyon ng estado. So kung magkakaroon po ng hulihan, dali yan. Alright, and thank you sa iyo, Boss Aldrin TV. Yan. So mga araw, 'di ba? O buwan na lang. Ang bibilangin 'yan. Okay, now naalala ko lang din noong 2021, diba? 2021, etong si Secretary Menandro Guevara. DOJ Secretary pa si Guevara noon, ngayon Soldier na eh. Humingi sila katulad nung nakay Duterte pa siya. Humingi sila ng extension sa ICC, 'di ba? Kasi sinuspend yung preliminary investigation dito. So humingi sila extension. Extension naman. Papakita namin sa inyo na gumagana ang justice system ng Pilipinas. Now, we have like more than 30,000 biktima ho ng EJK.